Ang ating mundo ay mayroong 6,000 lengguwahe. Pero narinig nyo na ba ang salitang Enochian? Ano nga bang Enochian? Paniguradong ilan sa mga viewers sasabihing lengguwahe ni Castiel ng Supernatural. May mga sabi-sabi na ito raw ay salita ng mga anghel at pinaniniwala ang orihinal na lengguwahe nila Adan at Eva bago sila palayasin sa Hardin ng Eden. Pero gaano nga ba ito katotoo? Ang Enochian ay isang occult o angelic language. Kapag sinabi nating occult, ito yung patungkol sa mga paranormal. Ang salitang Enochian ay mula sa biblical figure na si Enoch, kung saan nabuhay ito ng 365 years bago din nila ng Panginoon sa langit at hindi nga siya namatay. Pinaniniwalaan na si Enoch ang kahuli-hulihang tao na nakapagsalita at nakaintindi ng lengguwahe ng mga anghel. Si John Dee ay isang man of science turned magic seeker, habang si Edward Keeley naman ay isang spiritual medium na umasisti kay Dee sa mga magical investigations nito. Si Dr. John Dee ay ipinanganak noong 1527 at isang occultist, mathematician, astronomer at astrologer. Siya rin ang advisor ni Queen Elizabeth I. Isa siyang edukadong tao na nag-aral sa St. John College sa Cambridge. Noong una, wala naman itong interes sa supernatural. Subalit hindi nagtagal ay unti-unti itong lumayo sa siyensya at nagsimula ngang mag-experiment sa occult. Sinusubukan itong ma-recover ang mga nawawalang spiritual knowledge at naniniwala ito na nakatago ito sa mga sinaunang libro. Isa na nga dito ang Book of Enoch. Simula 1581 hanggang 1585, si Dee ay nagsimulang mag-perform ng mahika. Noong 1581, nasa 54 na taong gulang siya nito, kung saan naman ay isinulat niya sa kanyang personal journal na nagpadala daw ang Panginoon ng mga mabubuting anghel para makipag-usap sa sangkatauhan. By the year 1582, nakipag-collaborate na ito kay Edward Keeley para makipag-usap sa mga anghel. Daan-daang spirit conversations ang kanilang naitala kung saan nalaman nila ang isang lengguwahe na tinatawag na Enochian, na ibang-iba sa nakasanayan nilang alpabeto. Ang Enochian alphabet ay binigay sa kanila ng mga Enochian angels nung nakausap nila ito sa kanilang scrying sessions. Ang scrying ay ginagamit ng mga manghuhula, magician at mga sorcerers para malaman ang hinaharap. Ayon sa journal ni Dee, gumamit sila ng black Aztec obsidian mirror at isang crystal ball para makita ang mga visions. Si Dee ang nagdarasal sa Diyos at sa mga archangels sa loob ng 15 minuto hanggang 1 oras. Isang shoe stone ang nilagay sa lamesa para dito mag-manifest o magpakita ang mga anghel na kanilang tinatawag. Kailangan kasi nila ng medium. Si Dee at si Kelly ay tinitingnan ng shoe stone na ito at sinulat ang lahat ng kanilang nakita at narinig. Ayon nga sa mga anghel, ang mahika ay magbibigay ng superhuman powers sa mga gagamit nito. Mababago ang political structure ng Europe at hudyat ng pagdating ng apocalypse. Mapunta naman tayo sa alphabet mismo, sa Enochian alphabet. Ang Enochian language ay mayroong 21-letter alphabet. Ginagamit ito para ma-practice ang Enochian magic o angelical keys. Mayroong dalawang bersyon ng Enochian alphabet. Mayroong kakaunting pagkakaiba ang dalawang bersyon. Ang unang bersyon ay nakita sa manuscript ni Dee sa unang 5 libro ng Book of the Mysteries. Ang pangalawang bersyon ay mula sa Liber Logaeth at base ito sa guhit ni Kelly. Ang pangalawang bersyon ang naging mas popular. Ang Liber Logaeth ay inilalarawan ng mga mensaheng natanggap ni Kelly noong ito ay nakipag-usap sa mga anghel. Ang libro ay mayroong 49 great letter tables. Pinaniniwalaan na ito ang totoong lengguwahe ng mga anghel. Subalit ayon naman kay Dee at kay Kelly, ang mga anghel ay hindi translate ang nakasulat sa libro. Matapos ang 1 taon, isang set na naman ng Enochian text ang natanggap ni Kelly. Pero sa pagkakataong ito, ang text ay mayroon ng English translation at dito na nagkaroon ng basis ang Enochian vocabulary. Hindi naman pinaliwanag kung saan ang English translation, kung sila ba o pinaliwanag sa kanila ng mga anghel. Ang text ay mayroong 48 poetic verses kung saan tinawag ito ni Dee bilang claves angelicae o angelic keys.
Bawat key ay mayroong specific function sa magical system. Ang plano ni Dee ay gamitin ito para mabuksan ang 49 Gates of Wisdom or Understanding na nire-representa naman ng 49 magic squares sa Liber Logaeth. Dahil sa nawala ng ibang parte ng original na manuscript ni Dee, iba't ibang interpretasyon ang naglitawan tungkol sa meaning, validity at authenticity ng Enochian language. Noong 16th hanggang 17th century, ang Enochian language ay kinukonsidera na lengguwahe ng mga demonyo. Ito ay dahil sa ang paniniwala ni Dee at Kaylee ay taliwas sa paniniwala ng isang Kristiyano. Halimbawa na lamang, ang anghel na nakipag-usap sa kanila ay dinidinay ang pagkakadiyos ni Hesukristo at sinasabing huwag magdasal kay Kristo. Hindi rin sila naniniwala sa ideya ng kasalanan at ang biblical story of creation ay hindi totoo. Ang mga katagang to ang nagpagimbal sa paniniwala ng mga Kristiyano at mas maraming nagkaroon ng agam-agam kung saan ang sinasabi nila Dee at Kaylee na good angels ay nagpapanggap lamang ng mga demonyo at ang Enochian language ay hindi language of angels, pagkus ito ay language of demons. Hindi lang mga Kristiyano ang umusig sa authenticity ng Enochian language, pati ang mga linguists at mga scholars din mayroong agam-agam dito, lalo na't si Edward Keeley ay isang questionabling karakter. You see, minsan na nahatulan itong si paring Keeley ng forgery. Sa katunayan, ang dalawang tenga nga nito ay ginupit, isang common punishment noong Tudor Dynasty. Hindi imposible nang sinasabi nilang nadiskubre na angelic language ay isa lamang fabrication ni Kelly. Ang pangalawa ay ang propesiya ng mga anghel na hindi nagkatotoo, kung saan isa dito ay sinasabing mahahatulan si Dee ng pagtataksil. Pero hindi ito nangyari, kaya't ang ibang mga tao ay naniniwala na isa lamang tong gawa-gawa ni Keeley. Ang Enochian language ay inanalisa ng maigi, subalit hanggang ngayon wala pa ring konklusibong resulta. Kadalasan ang resulta ng bawat mag-aanalisa ay nakadepende kung ito ba ay believer o isang skeptic. Halimbawa na lamang, ang ibang mga magicians naniniwala na ang Enochian language ang pinakamatandang lengguwahe sa lahat. May iba ring naniniwala na kalakip ng mga salita ng Enochian ang isang napakalakas na kapangyarihan na posibleng makipag-usap sa ibang dimensyon. Pero ayon naman sa mga skeptics, ang syntax ng Enochian ay halos katulad ng English language, kung saan ito ang main language ni Dee at ni Keeley. Katulad na lamang ng salitang Lucificious, nang ibig sabihin ay light bringer, at ang Londo nang ibig sabihin naman ay kingdom, kung saan ito ay posibleng nagre-representa ng koneksyon ni Dee sa kanyang royal patron, ang Queen of England. Noong sinala nga ito sa computer analysis, ang Enochian ay may kaparehas na grammatical relationship sa English. Bukod pa dito, ang text na nakita sa Liber Logaeth ay mayroong mga phonetics na hindi makikita sa natural language. Sa katunayan, ang mga phonetics ng Enochian language ay more closely related sa glossolalia. Ang glossolalia ay yung mga salitang hindi natin maintindihan. Kadalasan naririnig natin ito pag sinasapian o pag nagre-ritual. Ang modern day occultists ay nahihirapang i-reconstruct ang Enochian system, pero kahit papano meron namang progress. Dahil dito, iba't ibang grupo at manunulat ang nakagawa ng functional system of magic. Ang Enochian language ay nakuha ang atensyon ng mga occultists at sila ang nagpa-popularize nito, kagaya na lamang ng Hermetic Order of the Golden Dawn, Aleister Crowley, Israel Regardie at Anton LaVey, founder ng The Church of Satan. Maraming mga Satanists ang isinamang Enochian keys sa kanilang mga ritual at ang iba ginagamit mismo ang Enochian language. Ang Enochian language ba ay isang angelic language, demonic o isang invented hoax? Depende yan kung anong paniniwala mo. Para sa iba ito ay angelic, para sa iba naman demonic. Habang sa iba naman, isa lamang itong lengguwahe na ginagamit sa pagtawag ng mga nilalang na wala dito sa atin, mapademonyo o mapaanghel.